Sumuko sa militar sa Davao Oriental ang isang miyembro ng New People's Army. Ayon sa Eastern Mindanao Command o ISMINCOM, kusa itong bumalik o nagbalik loob sa pamahalaan ilang sandali lamang matapos magsimula ang engkwentro ng NPA at pamahalaan na siyang ikinasawiho ni Second Lieutenant Miguel Victor Alejo. Ulat mula kay Julius de Zamboron. Pumarap sa PTV News si alias Kababi, ang sumukong miyembro ng New People's Army. Si Bobby ay kusang sumuko sa mga sundalo ilang sandali matapos magsimula ang engkwentro sa pagitan ng NPA at tropa ng pamahalaan sa Sitio Paliwason, Lambog, Manay, Davao Oriental nitong 1 ng Pebrero. Hindi aniya malilimutan ang engkwentrong ito dahil dito nasawi si Second Lieutenant Miguel Victor Alejo na siya namang dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo sa kanyang burol. Matapos isuko ni Bobby ang dala niyang AK-47, kanya namang ibinulgar ang mga negatibo at maling impormasyong ipinapakalat ng inaniban niyang grupo sa halos 7 buwan niyang paglahok dito. Hindi daw totoong gobyerno, tinutuwis nila yung kung anong karapat-dapat ng gobyerno. Sila raw yung totoong gobyerno. Sa ngayon, nalaman ko na hindi pala totoo na pumapatay yung sundalo, hindi pala mga berdugo yun. Tinutuwis din pala nila yun. Bukod kay Bobby, taong 2016 naman ang sumuko sa pamahalaan ang dati ding NPA member na si Jury Durias. Lubos daw ang kanyang pagsisisi sa pag-anib dito at paglaban sa gobyerno. Paliwanag niya, sa loob ng 5 taon ng kanyang pagsali sa NPA, ang daming pinangako sa kanya na napako naman. Dili patas. Marami silang hindi ginawa na pangako, kagaya ng sa pag-aaral ng mga anak. Hindi man nila ginawa lahat ng mga dinoktrina sa akin dun sa loob. Kasi ang aking nakikita, negosyo po ang NPA. Sa pagbabalik loob sa gobyerno ni Jury at Bobby, parehas naman nilang ipinunto ang paniniwala sa dalang tunay na pagbabago para sa bansa ng Duterte administration. Umaasa naman ang 10th Infantry Division ng Eastern Mindanao Command na sa pamamagitan ng pagsuko ni Bobby ay marami pang kasalukuyang miyembro ngayon ng NPA ang maghihikayat na bumalik sa pamahalaan at huwag na daw maniwala sa pambe-brainwash ng makakaliwang grupo. Sinugal niya yung sarili niya, yun yung pagka-describe niya. Supposedly siguro wala talaga sa isip niyang sumuko nung time na yun na nung nakasalubong niya na yung tropa, no choice na siya kundi isubmit yung sarili niya. Itinaas niya na yung kamay niya at sumuko na siya. Ang banggit sa kanila sa loob ay kapag kasumuko ka sa militar ay bubugbugin ka or either papatayin ka na hindi na napatunayan niyang hindi naman pala gagawin ng militar sa kanya. Marami pong programang naghihintay sa kanila kagaya ng Comprehensive Local Integration Program. Ito po ay programa exclusive only for former rebels. At saka part na rin ng pagre-reunite nila sa kanilang pamilya. Yun po ang ating panawagan. Nauna namang inalerto ng ISMINCOM ang lahat ng kanilang units dahil sa mga sunod-sunod na atake, pagdukot at pagpatay ng NPA sa Caraga at Davao Region. Matatandaan din na sa pagpunta ng Pangulo sa Cagayan de Oro, inanunsyo nito ang pagkategorya ng CPP, NPA, NDF bilang mga teroristang grupo. Wala na tayong ceasefire and we go on with our combat operations. So apart from that, we are also focusing on our civil military operations. We are still part of helping the communities. Samantala, sa ulat mula sa 10ID, isang NPA supporter ang nag-turnover ng improvised explosive device habang nitong linggo lang nang sunugin ng NPA ang isang banana packing plant sa Compostela Valley. 2 naman ang naitalang patay dahil sa patuloy na pagbakan ng pamahalaan at NPA sa Davao Oriental. Libong residente ang inilikas matapos okupahin ng NPA ang kanilang mga komunidad. Para sa PTV News, Julius de Zamboron.